Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin nga po ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming FB page. Good morning sa iyo, Doc Q! Good morning po, Net. Siyempre, unang araw ng buwan ng mga puso ngayon, kaya punong-puno ng pagmamahal na pagbati sa ating mga kapuso na kasama natin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Question number 1, Doc. Ang tanong, isang breastfeeding mom, okay raw bang lagyan ng sunscreen ang kanyang 7-month-old na baby? Naku, mami, mukhang hindi yan maganda, no? Kasi ang sunscreen, marami kasi mga components dyan na baka pwedeng mag-cause ng allergy or dermatitis sa anak ninyo. Kaya pwede sigurong ikonsulta nyo muna sa pediatrician kung ito ba ay pwede sa kanya o baka naman hindi pwede. So, kailangan pong kumonsulta muna sa pediatrician para siya ang magsabi sa inyo na okay yan, go. Next question, Doc Q. May diet ba daw na makatutulong sa mga mayroong PCOS o yung may polycystic ovary syndrome? Ang tanong na yan ipinadala sa atin ni Laila B. Ang problema kasi, Leila, sa mga babaeng may polycystic ovary syndrome, ito yung tinatawag nilang PCOS, yung iba tinatawag nilang PCOS, no? Ay meron silang insulin resistance. Ibig sabihin noon, ang ating katawan ay gumagawa ng insulin, nagpo-produce ng insulin, pero hindi nagagamit ng katawan ang insulin. Kaya yung blood, yung sugar, ay pumupunta lang sa blood at sa mga tissues, lalo na yung fatty tissue. No? So lumalaki at tumataba yung isang babae. Ngayon, pag yan ang ating nalaman na impormasyon, ay ibig sabihin noon, may mga pagkain na hindi rin pwede o pwede naman kainin pero katamtaman lang, no, in moderation. Tulad ng mga matatabang pagkain, mga pagkain na puno ng saturated fats, yung mga pagkain na matatamis, yung mga inuming matatamis kasi siyempre mataas ang sugar niyan. O yun kayo mga pagkain na masyadong oily, no, so dapat i-avoid natin yon. Kung ang isang babae ay may PCOS, ang mga dapat nilang kakainin dyan ay yung mga deep sea fishes na rich in omega-3, mga gulay, mga vegetables, at syempre, kailangan din ng hydration dyan. So, kailangan yung mga babaeng may PCOS ay dapat alamin nila kung ano yung mga pagkain na pwede sa kanila para sa ganon ay malimitahan nila yung pag-gain ng weight at saka yung kanilang ang pagtaas ng kanilang blood sugar ay mababawasan din.